Ano? Makikipag-break ka ng dahil lang sa karir nating dalawa? Dahil sa professionalism na sinasabi mo? Ang babaw ng dahilan mo, Anthony! Bakit hindi? Ayoko nang nagkakaroon ng issue sa trabaho. At mas lalong ayoko nang pinag-uusapan ako. Dahil alam mo naman kung anong posisyon ko. Isang malaking kahihiyan kung isa ako sa mga palagi nilang bukang bibig. Yun lang? Ang sabihin mo ayaw mo na sa akin. Kasi hindi ka pa rin makapag-move on dun sa... Tap, wag na wag mong sasabihin yan. Wala akong iba. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan nating itong gawin para na rin sa ikabubuti nating dalawa? Sergeant ako at corporal ka. Nasa isang team tayo. Hindi tama ang relasyon nating dalawa. Pero hindi yan ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko mula sa'yo, malamig ka kasi dinadalaw ka na naman ng nakaraan mo. Na-realize mo siguro na hindi mo ako mahal dahil siya pa rin talaga. Kung sino man yung babae na yon. Ira, ilang beses ko bang uulitin sa'yo na para to sa trabaho? Walang kaugnayan ang nakaraan ko. Sige, tingnan natin. Panahon ang magsasabi kung anong totoo. Darating ang araw na maaamin mo rin sa akin kung sino ba talaga yung totoong laman ng puso mo. Nakaranas ka na rin ba ng ganitong klaseng love life? Yung hihiwalayan ka niya sa paraang napakababaw na dahilan na kung tutuusin ay magagawa naman talaga ng paraan kung gugustuhin. Pero pakiramdam mo, may ibang dahilan. May salita na di niya masabi. May pangalan na di siya mabigkas sa taliwas ang sinasabi niya sa nararamdaman mo. Paano kung isang araw, tadhana na ang magsiwalat sa kung ano ang totoong nararamdaman ng puso niya? Kung mahilig ka sa mga kwentong aswang na may pag-ibig, misteryo, at kung nakaka-relate ka sa mga kwento ng mga taong di makamove on o na-stuck sa past nila, pakinggan mo na ito at pa-comment ang inyong reaksyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga upload namin tuwing alas 8 ng umaga. Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anthony. 42 years old at gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento na pinaghalong katatakutan at pag-ibig. Ako po ay isang dating sundalo na sa ngayon ay pinili nilang mamuhay ng simple, kasama ang aking may bahay at mga anak. Pero bago yun, meron akong karanasan na hindi ko makakalimutan. At nangyari ito ng mga panahong active pa ako sa dati kong posisyon bilang isang sergeant. Meron din po akong ipagtatapat sa inyong lahat. Ako po ay merong minamahal noon nung ako'y nasa edad 18 pa lamang. Isang babae na half Japanese. Pero nagkalayo po kaming dalawa at hindi inaasahan na muling magtatagpo. Ang aming landas sa isang training na isinagawa namin sa isang liblib na bayan para sa mga rookies. Iniba ko po ang totoong pangalan ng mga taong sangkot, pati na rin ang lugar na pinangyarihan ng insidente para na rin makaiwas sa anumang ingay. Sisimulan ko po ang kwento sa parting nakarating na kami sa isang liblib na bayan sa San Ildefonso para sa nasabing training. Halos isang oras ang nilakad namin dahil hindi pwedeng ipasok ang sasakyan dahil sa sobrang kitid ng daan sa lugar na iyon. Tumigil muna kami pansamantala nang makarating sa mga bahayan para obserbahan ang lugar na iyon. Pahangos kaming nilapitan ng isang alay na halatang tuwang-tuwa sa pagdating namin. Nakutuban nito kung sino ang pinakamataas ang ranggo dahil kay Lieutenant siya lumapit. Magandang araw ho sa inyo, nanay. Ay, wag na pong nanay. 50 lang ako eh. Aling tildang na lang. Ay, kayo po pala yung mga sundalo na tutuloy dito sa aming baryo. Opo, ganun nga po. Nakausap na namin yung kapitan natin dito. Yun na nga po eh. Kaya alam ko na ngayong araw kayo darating dito at talagang isang malaking karangalan dito sa baryo namin na may pumupuntang kagaya ninyo. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa amin. Medyo matagal din kami rito. Mga 3 linggo. Huwag po kayong mag-alala. Kung may kailangan kayo ay nandito lang naman kami. At hindi kayo pababayaan ng kapitan namin dito. Ay siya nga pala, mga pawis na pawis kayo talatang napagod sa malayong paglalakad. Magpahinga muna kayo sa aming kubo. Tamang-tama yun para sa inyo. Sige po. Saan po ba yun? Dito po, sasamahan ko na kayo. Salamat po, nanay, sa paggabay. Medyo matagal na rin kasi kaming naglalakad eh. Ay wag po kayong mag-alala. Malapit lang naman dito ang kubo, 5 minutong lakad lang. Sige po. Maraming salamat po. Guys,
Keep your eyes open. Be vigilant. Ipagpatuloy lang ang formation habang naglalakad. Magpapahinga muna tayo sa kubo ni Aling Tildang. Yes, Lieutenant Reyes. Sumenyas ako kay Ira para kamo siya ang mag-monitor sa mga rookies, pero malamig ang presensya sa pagitan namin. Isinasantabi lang namin ang issue naming dalawa para hindi maapektuhan ang trabaho. Sergeant ako at corporal naman siya kaya malamang na kami palagi ang magkatandem. Kakahiwalay lang namin noong nakaraang araw kaya medyo hindi pa maayos ang lahat. Itinanggi namin na nagkaroon kami ng relasyon kaya kami na lang dalawa ang nakakaramdam ng tensyon. Hinala lang kasi ang meron sa iba at walang nakakaalam ng totoo. Samantalang nakarating na kami sa kubong sinasabi ni Aling Tildang. May kalakihan ang kubo na yon kaya naman tamang-tama yon para sa amin. Malamig din ang hangin doon at tanaw na tanaw ang malawak na kapatagan kaya sakto rin bilang pahingahan. O, di ba? Saktong-sakto para sa inyo. May 3 duyan din kami rito. Pwede nating ikabi kung gusto ninyong mahiga. Hindi na po. Ilang minuto lang naman kami rito mananatili. Dahil maya-maya lang, ay kailangan naming iset up ang mga tent namin. Sige. Nagugutom ba kayo? Naganda ako ng mga pagkain dito. Tubig na lang po. Kasi parte ng training namin ang controlled intake. Controlled intake. Opo. Water discipline po. May nakatakda po kaming oras at rasyon ng pagkain. Kailangan po naming masanay para hindi umaasa sa lutong pagkain. Lalo na sa mga lugar na malayo sa supply. Simulation po ito ng field conditions, Aling Tildang. Minsan po, tubig lang talagang meron. Parte rin po ng training ang food discipline. Kung kailang kakain, gaano karami, at kung paano magtiis kapag kulang. Ay, ganun pala. Ay, mahirap din palang pinagdadaanan ninyo. Opo. Pero maraming salamat po sa alok ninyo. Malaking bagay na po yung pahinga at tubig. Sige, dadalhan ko na lang kayo ng tubig. Pahangos na umalis ang ginang para ikuha kami ng tubig. Naiwan kaming lahat doon. Malayo ang pagitan namin ni Ira na medyo nakakapanibago kasi madalas na magkatabi kami tuwing nagpapahinga sa training. Kahit yung mga sundalo na madalas namin nakakasama ay alam yun. Isa sa mga rookies ang biglang nagsalita at pinuna ang distansya naming dalawa. Tumabi siya sa akin at pasimpleng nakipag-usap. Sergeant, hindi yata kayo magkatabi ni Corporal. Nakakapanibago ha. Nag-away ba kayo o baka naman... Joseph, stop. We're partners in tandem pero hindi ibig sabihin nun na all the time ay kami ang magkasama. Sus, all the time nga kayo ang magkasama. Kaya nga iniisip ng mga kasama natin na may relasyon kayong dalawa. Hindi niyo ba alam? Iisang iniisip ng lahat dito tungkol sa inyong dalawa. At sa pagkakaalam ko, Sergeant, kinausap kayo ni Lieutenant nitong nakaraan. Private Joseph Martinez? Yes po, Lieutenant. Anong ginagawa mo? Sir, nakikipagkwentuhan lang po kay Sergeant. Hindi yan basta pakikipagkwentuhan. Nilabag mo ang professional conduct ng chain of command. Sorry po, sir. Di mo dapat pinagtutunan ng pansin ang personal na buhay ng superior mo. Isa pa, nasa training tayo. Naka-break lang tayo pero trabaho pa rin ito. Hindi ito tambayan ng mga walang trabaho at walang ibang kayang gawin kundi ang makialam sa buhay ng iba. Tandaan mo, Private Joseph Martinez. Ang chismis ay distraction at ang distraction ang unang pumapatay sa sundalo. Malinaw? Malinaw po, sir. Good. Hydrate, then shut up. Nabalot ang katahimikan ng paligid. Si Joseph ay bumalik na sa kanyang dating pwesto. Ako naman ay napagawi ang paningin sa kinaroroonan ni Ira na nakaupo sa may pinto. Nagtama ang aming paningin dahil nakatingin na pala talaga siya sa akin at tila pinapanood ang nangyayari. Ramdam ko lungkot sa kanyang mga mata at parang gusto niyang dalhin ang sarili sa kinaroroonan ko. Nag-iwas na lang ako ng paningin. Kahit ako ay aminado rin na namimiss yung tulad ng dati, pero mukhang malabo nang maibalik. Samantala, natapos na ang ilang minuto naming pamamahinga at nagpaalam na kami kay Aling Tildang. Oh, aalis agad kayo. Parang ang bilis naman ang pamamahinga ninyo. Opo.
Ganun nga po. Lahat po ng ginagawa namin ay may nakatakdang oras lang. Hindi pwedeng lumampas o magkulang. Siya, sige, mag-iingat kayo ha. Siya nga pala, may salo-salo kami sa bahay mamayang gabi kasi birthday ng anak kong si Cap. Dito na kayo maghapunan. Dito lang ang bahay namin, katabi ng kubo. Sige po, asahan ninyong darating kami mamaya. Sige po, maraming masasarap na pagkain mamaya. Hindi kayo magsisisi. Tsaka gabi naman, hindi naman siguro yun labag sa rules ninyo. Hindi naman po. Parte rin ng training namin ang tama pakikisama at pakikisalamuha sa mga residente ng lugar na pinupunta namin. Ay, oo nga, sa bagay. Sige po, Aling Tildang, mauna na kami. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy ninyo sa amin, sa inyong pahingahan at sobrang preskong tubig. Ay, walang anuman. Basta kapag may kailangan kayo, punta lang kayo dito sa akin. Huwag kayong mahihiya. Pagkatapos magpaalam ay nagsimula na kaming lumakad papunta sa lugar kung saan kami mananatili. Pinili ni Lieutenant Rocco sa pusod mismo ng gubat para matutunan ng mga rookie kung paano mamuhay sa ganoong klase ng lugar. Pagdating doon ay nag-set up lang kami ng mga tent at isinaayos ang mga dapat ayusin. Pagkatapos ay nagbigay kami ng instructions sa mga rookies para isagawa ang aming training. Ipinaliwanag din namin ang mga rules na mahalagang sundin sa pananatili namin sa lugar na yun. Nang dumilim na ay pinaghanda kami ni Lieutenant para pumunta sa bahay ni Aling Tildang. Pero nagulat kami dahil nagsimula na siyang humiga sa tent niya. Lieutenant, hindi pa kayo sasama? Hindi. Kasi walang magbabantay sa mga gamit. Kayo na lang. Kailangan matutunan ng mga rookies ang pakikisama sa mga taga-baryo para maging maayos ang pananatili natin dito. Parte rin yun ng training nila. Magpapaiwan na lang po ako rito. Si Corporal na lang muna ang sasama sa kanila para hindi ka mag-isa rito. Hindi na kailangan, Sergeant. 10 ang mga baguhan na kasama natin. At hinati ko kayo sa 2 team. Mas maganda na palagi kayong kasama ng mga rookies kahit saan sila pumunta dahil marami pa silang hindi alam. Kailangan ng gabay ng nakatatas at ayaw kung may mangyaring kapalpakan sa pananatili natin dito. Wala ka pong kasama rito, sir. Huwag mo akong alalahanin. Narasan ko na ang mag-survive sa bundok nang ako lang mag-isa dahil nabatay ang lahat na kasamahan ko. Kung ano man ang mangyari dito ay kayang-kaya ko. Marami tayong mga baril at gamit na hindi pwedeng basta iwanan nang walang magbabantay dahil hindi pa rin natin lubos na kilala ang mga taga rito. Baka mamaya ay pag-interesan nila ang mga narito. Naintindihan mo? Opo. Sige na, lumakad na kayo. At huwag ninyo na akong alalahanin. Ayos lang ako rito. Mag-ingat kayo, sir. Kayo ang mag-ingat dahil makikisalamuha kayo sa mga taong hindi nyo kilala. Dapat bukod sa magpapakita kayo ng mabuting pakikisama, huwag ninyong kalimutan na maging alerto. Opo. Basta, Anthony, may usapan tayo nung nakaraan nang nag-inuman tayong dalawa. Sir naman eh. Biro lang. Sige na, lumakad na kayo. At sigurado naghihintay na sa inyo si Aling Tildang. Opo. Guys, simulan na natin ang paglalakad. Corp, ikaw na ang bahala sa team mo. Yes, Sergeant. Nag-iiwas pa rin talaga ng tingin sa akin si Ira kaya naman napabuntong hininga na lang ako. Ang hirap pala. Kapag may ganitong energy sa trabaho, medyo mabigat at mahirap kumilos. Samantala nagsimula na kami sa paglalakad at habang naglalakad, napansin ko na parang may nagmamasid sa amin na nagtatago lang sa damuhan. Naramdaman din namin ng mga kaluskos na parang sumusunod sa amin. Ilang saglit lang at narinig namin ang isang malakas na angil malapit sa kinaroroonan namin. Maganda kayo at mukhang may nagmamatsyag sa atin. Talasan niyo mabuti ang pakiramdam. Opo, Sergeant. Ihandaan niyong mga baril. Sergeant, mukhang may shortcut sa banda rito. Natatanong ko ng mga ilaw at bahay sa parteng yon. Mas mabuting doon na lang tayo dumaan para mapadali kaysa babalik sa dinaanan natin kanina. Magandang ideya yan, Corp. Team, dito tayo dadaan at manatili pa rin kayong alisto sa ating paglalakad. Sumang-ayon sa akin ang mga kasamahan ko. Ramdam pa rin namin ang mga sumusunod na kaluskos kaya nanatili kaming alisto. Mabilis kaming nakarating sa bahay ni Aling Tildang dahil sa itinurong daan ni Ira.
Pagdating doon ay agad kaming sanlubong ng mga taga roon. Lahat sila ay magiliw at tuwang-tuwa sa amin. Nakahanda na rin ang masasarap na pagkain at nakabukod na ang para sa amin. O siya, kumain lang kayo ng kumain na. Masasarap ang pagkain dito. Luto namin yan ng asawa ko. Madami ding alak, subukan ninyo. Yan yung mga alak na hindi ninyo matitikman sa iba. Sige po, Aling Tildan. Maraming salamat po. Siya, maiwan ko muna kayo rito at may aasikasuhin lang ako sa bandaron. Sige po. Sige. Kanor, mabuti naman at nakapunta ka. Halika, kumain ka na rito. Kumain lang kayo pero wag na kayong uminom ng alak. Dahil maaga ang training natin bukas. Sergeant, nakakaya naman kay Aling Tildang. Pinaghanda niya tayo ng alak tapos hindi rin matitikman man lang. Pwede namang tumikim pero wag sobra. Isang baso lang. Sige na. Magsandok na kayo. Ikaw ba, sir? Hindi ka kakain? Hindi ako kumakain sa gabi. Alam nyo naman yun eh. Parte yun ng diet ko. Hindi rin ako kakain. Bakit naman? Masyadong matataba ang mga karne dito. Iwas ako sa maraming kolesterol. Ay, wow! Couple talaga kayong dalawa. Sergeant at Corp. Nakalimot ka na naman, Joseph. Ano nga ulit ang sabi ni Lieutenant? Professional conduct at chain of command. Kumain ka na lang dyan. Pasensya na po. Tara mga buddies, kain na tayo. Napabuntong hininga na lang ako kay Joseph. Parang hindi si sundalo kung kumilos. Napaka-chismoso na nga, parang tambay lang sa kanto. Napakagaslaw sa pagkuha ng pagkain na kala mo ay mauubusan. Si Ira naman ay tahimik na nakaupo habang nakatingin sa akin. Lalapitan ko na sana siya para tabihan, pero nakita kong dumaan ang isang babae. Sobrang pamilyar ng itsura niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero may kamukha siyang tao na nakilala ko ilang taon nang nakakalipas. Sa di ko maipaliwanag na dahilan ay napahakbang ang aking paa at akmang pupuntahan ko na siya nang pinigilan ako ni Ira sa aking braso. Saan ka pupunta? Wala. Palis ka. Mukhang magyoyosi ka na naman. Pwede ba? Huwag mo yung banggitin dito. Makikinig sila. Naririnig nila. Ang alam nila sa akin ay maalaga ako sa kalusugan ko. Di wag kang umalis. Alam ko kung anong gagawin mo. Ang tigas pa rin talaga ng ulo mo. Bakit ba may pakialam ka pa rin sa akin? Hiwalay na tayo, di ba? Hindi na nakapagsalita si Ira. Ibinalik ko naman ang paningin ko doon sa babae. Nakita ko na parang tumatakbo siya at hinahabol ng isang lalaki. Habang yung mga kalalakihan malapit sa kinaroroonan niya ay pinagtatawanan ng eksena. Parang may hindi magandang nangyayari kaya naman tumakbo ko para sundan sila. Pero bago pa ako nakarating doon, ang tanging naabutan ko lang ay yung lalaki na hingal at nagtataka itong tumingin sa akin. Sir, ano pong ginagawa ninyo rito? Ikaw, ano ginagawa mo? Bakit mo sinusundan yung babae na yun? Nagdakaw po yung babae na yun sa bahay namin, kaya hinahabol ko. Pero hindi ko na nasundan kasi bigla na lang nawala. Napakabilis niyang tumakbo. Ganun ba? Akala ko may hindi magandang nangyayari. Okay lang po sir, naintindihan ko. Kahit sino siguro ay gano'n ang iisipin, lalo na kayo, mga tagapagtanggol. Sige, salamat sa paglilinaw sa akin at pasensya na sa maling akala. Hindi na sumagot ang lalaki at umalis na lang. Ako naman ay napabuntong hininga. Hindi ko talaga maintindihan pero sobrang kamukhang-kamukha siya ni Yuri. Oo, Miss Ligaya. Siya yung half-Japanese na tinutukoy ko. Matagal na simula nung nagkahiwalay kaming dalawa. Pero may mga pagkakataon na naiisip ko pa rin siya, lalo na at nakakita ako ng taong kahawig niya. Parang sa loob ko ay nagbabaka sakali pa rin akong babalik siya. Bigla na lang kasi niya akong iniwan. Walang paliwanag, walang paalam at walang pasabi. Nanatili ako nakatayo sa pwestong yun at dumukot ako sa aking bulsa. Mabuti na lang nakapagtabi ako ng isang stick ng sigarilyo at nadala ko yung lighter. Kinuha ko yun at agad na sinindihan. Pagbuka ko ng usok ay saktong dumating si Ira. Inuha niya ang sigarilyo sa bibig ko at inihulog sa lupa saka tinapak-tapakan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bigla ka na lang tumakbo ng mabilis tapos maaabutan kita ritong naninigarilyo?
Nawawala ka na ba sa katinuan? Kailan ba mawawala yung addiction mo sa paninigarilyo? Baka mas mauna ka pang mamatay sa sakit sa baga kaysa sa gyera. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Huwag mo na akong pakialaman kasi wala na tayo. Kailan mo ba yan isisiksik sa utak mo, ha? Kailan ko yan isisiksik sa utak ko? Bakit parang sa'yong dali? Bakit sa akin ang hirap-hirap? Pasensya ka na, Ira. Mas priority ko kasi ang trabaho, kaya hindi ko pwedeng ipilit ang relasyon natin. 3 buwan pa lang naman tayo, ah. Hindi pa masyadong marami ang pinagsamahan natin bilang magkarelasyon. Iwasan mo lang ako at huwag mo akong pakialaman. Pagkakalimot ka rin sa akin. Madali lang siyang sabihin yan. Pero matagal na kitang mahal, Anthony. Simula pa lang nung baguhan pa lang tayo sa pagkasundalo, hanggang sa tumaas ang posisyon natin, nasa puso na kita. Natuwa ako nung malaman ko na parehas tayo ng nararamdaman. Pero dahil lang sa simpleng kutya ng mga katrabaho at sermon ng boss, ayaw mo na. Ang bilis-bilis mong sumuko. Ira, ilang beses ko nang naipaliwanag at napapagod na akong sabihin ng paulit-ulit. Kailan ka ba? Bakit mo ako tinulak? Bakit mo ako hinalikan? Kahit nagkikita tayo ng patago, kahit naglalambigan ng walang nakakakita at kahit walang nakakaalam na may relasyon tayong dalawa, ayos lang sa akin. Hindi mo ako kailangang ipagsigawan sa mga katrabaho natin, sa ibang tao, sa buong mundo. Pwede yung magawa ng paraan. Huwag ka nang mawala sa akin. Mahal mo rin ako, hindi ba? Hinalikan mo ako, inubaran at nagawa na natin lahat ng ginagawa ng nagmamahalan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo ako mahal. Mababaw lang siguro yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo, Ira. Kaya hindi kita kayang ipaglaban. Pasensya ka na. Pero Anthony... That's enough, Ira. Bumalik na tayo. Hinihintay na nila tayo. Anthony, please! Give us second chance. Magbalikan tayo. Ayusin natin to. Nainis na ako sa sinabing yun ni Ira. Kaya naman napatigil ako at saktong pagtigil ko. Narinig ko naman yung mga kaluskos na naririnig ko kanina habang naglalakad. Sa dilim may nakita akong lumulutang na pulang bolang kristal at narinig ko rin ang isang malakas na paghalinghing. Hindi ito pangkaraniwan. At sa pagkakataong yun ay naalala ko si Lieutenant at may nakutuban akong hindi maganda. Kaya naman kinuha ko ang radyo sa aking bulsa at tinawagan siya. Lieutenant, radio check. Hindi sumasagot. Bakit, Anthony? Narinig mo naman yun, di ba? Posibleng may nabubuhay na mabangis na hayop dito. O di kaya naman, aswang. Meron akong hindi magandang kutob kay Lieutenant. Kaso unresponsive sa linya niya. Subukan mo ulit ngayon. Baka natutulog lang. Sasagot yun kapag nagising siya. Sige. Lieutenant, radio check. Lieutenant, radio check. Ano, kumusta? Unresponsive pa rin. Mukhang hindi nga ito maganda. I-gather mo na lahat ng rookies at magpapaalam ako kay Aling Tildan. Please tell them na maging alerto, pero maging kalmado. Okay. Kinakabahan ako na hindi maintindihan pero kailangan ko pa rin maging kalmado dahil yun ang mahalaga sa oras ng sakuna o hindi magandang nangyayari. Habang si Ira ay tinitipo ng mga rookies na nagkakainan pa rin. Ako naman ay hinanap si Aling Tildang para magpaalam. Aling Tildan, kailangan na po namin umalis. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin sa kasamasarap na pagkain. Halos kararating ninyo lang eh. Maya-maya pa naman yung sayawan. Sayang at hindi kayo makakaabot. Pasensya na po pero may limit kasi yung pagdalo naming mga sundalo sa ganitong mga gawain. Pero salamat ha kasi dumating kayo. Hindi kayo basta-bastang tao pero tinanggap ninyo ang imbitasyon ng mga simpleng taong kagaya namin. Sige po, mauna na kami. Salamat po ulit. Siya nga pala iho, sandali lang. Ano po yon, Aling Tildan? Mag-iingat kayo sa lugar na ito. May kakaibang kaaway. Ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman ninyo rin yan sa ilang linggo ninyong pananatili dito. Masyado kasing mahabang kwento kung sasabihin ko ngayon. Mukhang nagmamadali kayo. Sige na, iho. Puntahan mo na ang mga kasama mo. Napaisip ako sa sinabing yun ni Aling Tildang, pero nananatili akong alisto at pinuntahan ng mga kasama ko.
Ako na lang pala ang hinihintay nila kaya naman nagmamadali na kaming lumakad papunta sa aming tinutuluyan. Pagdating doon ay nagulat kami sa tagpong aming naabutan. Ako'y napaluhod at hindi makapaniwala. Patay na si Lieutenant. Pero napakasaklap ng kanyang kamatayan. Wakwak ang kanyang katawan mula dibdib hanggang tiyan. Nakalabas ang ilang lamang loob gaya ng bituka. Nakadilat ang mga mata at nilalabasan ng dugo ang ilong at bibig. Gusto kong sumigaw. Magwala at umihak dahil sa nakikita ko. Malapit sa akin si Lieutenant at siyang tinitingnan kong huwaran. Pero hindi ko magawa dahil baka magpanik ang mga kasama ko. Ano nangyari? Sinong pumatay kay Lieutenant? Hindi yan magagawa ng isang matinong tao. Adik siguro ang gumawa niyan sa kanya. Ay, dapat managot ang adik na yan. Sergeant, wala ba tayong gagawin? Kumalma ka. Hindi adik ang gumawa sa kanya niyan. Posibleng may mabangis na hayop sa lugar na ito o di kaya naman aswang. Aswang? Sergeant, hindi totoo yun. Adik ang gumawa sa kanya noon. May adik sa lugar na to. Posible rin yung sinasabi ni Joseph, Sergeant. Ang dapat nating gawin ay tumawag na tayo kina Cap. Dapat... Oh, ano yun? Parang may anino na kung ano dun. Mukhang siyang pumatay kay Lieutenant. Guys, stay vigilant at ihanda ang mga baril ninyo. Yes, Lahat kami ay kumilos at inihanda ng sarili namin habang hawak ang aming baril. Dahan-dahan kaming lumapit sa nilalang at bigla na lang sumugod ang isang malaking kulay pulang soro. Nakakatakot ang itsura nito. Hindi lang basta hayop. Malakit mahaba ang kanyang nguso. Pula ang mga mata, makapal ang balahibo at meron siyang 9 na buntot. Banat din ang labi nito na umaabot hanggang tenga. Barilin niyo siya! Sergeant! Hindi siya natatamaan! Nakakailag agad siya! Pag-aralan niyo ang galaw niya hanggang sa matamaan niyo siya. Sergeant! Ang hirap talaga! Nagagawa niyang pananggalang yung kanyang mga buntot kaya hindi siya matamaan! Kailangan sigurong lumapit ng kaunti sa kanya. Joseph, anong gagawin mo? Lalapit ng konti sa kanya para matamaan siya. Delikado. Manatili ka lang sa pwesto mo. Lumapit pa rin talaga siya! Ang tigas ng ulo ng bagong ito. Joseph, bumalik ka rito! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Delikado! Hindi yan kaya ng batang yan! Sergeant, umalalay tayo sa kanya! Tara, sa ibang mga rookies, manatili kayo sa pwesto nyo at walang gagaya ng ginawa ni Joseph. Naiintindihan nyo? Sumang-ayon ang mga rookie sa paalala kong yun. Kami naman ni Ira ay dahan-dahang lumakad palapit sa kinaroroonan ni Joseph habang nakatutok pa rin ang baril sa nilalang. Nang tuluyan ng makalapit si Joseph at kaunting agwat na lang sa soro, biglang nagwala ang nilalang at dumamba sa binata. Joseph! Manatili kang kalmado at paputukan mo pa rin siya! Naulog yung baril ko, sir! Anong klaseng kapalpakan yan? Iputok na ang baril niyo! Ira, paputokan natin siya ng sabay! Okay, Sergeant! Sabay-sabay naming ipinutok ang dala naming baril sa nilalang, pero nakakailag pa rin ito at napoprotektahan ng sarili gamit ang 9 niyang buntot. Hindi rin namin ito matamaan ni Ira pero hindi kami sumuko. Bahagya akong lumapit sa kanya at binaril siya sa bandang paa. Natamaan ang nilalang. Humiyaw ito ng malakas at tumingin ng matalim sa akin. Umalis ito sa ibabaw ni Joseph at bago pa ako makagalaw, sumugod siya sa akin at Ira, huwag kang umalis! Huwag kang susugod! Ako nang bahala! Pinipigilan ko ang ulo ng nilalang na nagwawala at inaabot ang aking leeg. Malakas ang kanyang puwersa, pero hindi ako sumuko. Inabot ng isa kong kamay ang kanyang buntot at hinila ito ng malakas. Inapahiyaw ang nilalang at sinamantala ko naman ang pagkakataon para barilin ang kanyang katawan. Kinalabit ko ang gantilyo ng baril at tumama yon sa kanyang tiyan. Napahiyaw ng malakas ang nilalang at umalis sa ibabaw ko, saka tumakbo ng mabilis palayo. Pahangos naman akong pinuntahan ni Ira. Sergeant, okay ka lang ba? Okay lang ako. Yung nilalang, hindi natin napatay. Mukhang napakalakas niya. Anong gagawin natin ngayon? Habulin natin siya. Sige, sasabihan ko mga rookies. Guys, ihanda niyo yung mga sarili niyo.
Hahabulin natin yung nilalang! Sumunod ang mga rookies kay Ira. Nagiwahiwalay kami para madali naming mahanap yung nilalang. Pero inabot na kami ng 1 oras at hindi na namin siya nakita pa. Bumalik na kami sa tent namin. Isinilid namin ang katawan ni Lieutenant sa body bag. Opo, may dala kaming body bag. Sakaling ang sino man sa amin ay hindi makasurvive. Sinabihan ko ang team na doon na mismo ilibing ang bangkay ni Lieutenant. Kaya naman pinaghukay ko sila ng lupa. Sergeant, this is inappropriate. Dapat inuwi natin ang bangkay niya. Ira, nung nagiinuman kami ni Lieutenant, may sinabi siya sa akin. Ano yun? Gusto ni Lieutenant na kung saan siya namatay, ay doon din siya ililibing. Alam din ni na General yun. Alam yun ang lahat ng matataas na opisyal. Palagi niya yung hinihiling dahil gusto niyang kilalanin yung lugar kung saan siya nawala ng hininga bilang bago niyang tahanan para doon din siya maalala ng mga tao. Dahil alam niyang mamamatay siya na ginagawa ang tungkulin niya. Namatay nga siya na ginagawang tungkulin niya. Napakabuti niya. Habang buhay nating dapat kilalanin ang pangalan niya. Alam kong sinubukan ding manlaban ni Lieutenant, pero hindi kinaya dahil sobrang lakas ng nilalang na yun. Ganun na nga, pero wala na tayong magagawa. Kanina pa silang naguhukay. Hindi pa ba pwede yung nahukay nila? Ayos na ang hukay na yan. Pwede na nating ilibing si Lieutenant. Sige po, Sergeant. Gusto kong maiyak ng mga sandaling yon pero pinigilan ko ang aking sarili. Bilang mga sundalo, dapat sanay kami sa pagkontrol sa aming emosyon. Hindi kami dapat maging malambot sa mga ganitong sitwasyon. Inilibing na namin si Lieutenant at pagkatapos ay inalaya ng dasal. Naganda na rin kami sa pag-alis dahil sinabi na namin kay General ang nangyari. Sinabi nito na lumipat na lang kami ng ibang lugar na mas ligtas para sa training. Bago umalis, pumunta muna kami sa bahay ng kapitan at ni Aling Tildang para magpaalam. Pero isang masamang balita ang nalaman namin. Aalis na pala kayo. Mukhang kakailanganin namin kayo rito. Bakit po? 2 bangkay na ang natagpuan dito. Sumasalakay na naman siya. Yung aswang na Soro. Aswang na Soro? Hindi ba ninyo alam? Aswang ang nilalang na yon. Nagpapakita lang siya nung una sa amin. Nakakatakot ang itsura. Pero ngayon ay mukhang nagiging agresibo na siya. 2 residente na ng baryong ito ang natagpo ang patay. Wakwak ang katawan. At naubos ang mga lamang loob sa tiyan. Ganun po ba? Paano po kayo nakakasiguro na yung Soro na yun ang pumapatay? Ilang taon ang nakalilipas, may balita sa Soro na yon. Pinatay nito ang isang mag-asawa. Natagpuan na lang ang bangkay nila na wakwak ang katawan. May nakakita kung paano niya winawakwak ang katawan nila. Kaya totoo ang balita. Hindi ito basta imbento lamang. Sinubukan niyo na ba siyang hulihin? Sinubukan namin siyang hulihin. Pero hindi namin mahuli kasi magaling magtago. Tumigil na siya sa pagpatay. Pero nagpapagala-gala pa rin at nag-iingat kami kasi noon may gumagamit ng bawal na gamot sa gubat at natagpuang ding patay. Kagaya ng ginawa sa mag-asawa. Wakwak din ang katawan. Matagal siyang nanahimik pero ngayon nagiging aktibo ulit. At mukhang mas marahas na siya ngayon kesa noon. Nakakatakot. Sa awa ng Diyos walang nabibiktima sa pamilya ko. Pero hindi siya basta hayop. Aswang siya. Grabe. Hindi ko alam na nabubuhay pala kayo sa takot dahil sa aswang na yon. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag na muna kayong umalis. Hanapin at tugisin ninyo ang nilalang na yon. Sabi ninyo, namatay ang inyong lieutenant dahil sa kanya, kaya kailangan ninyo talaga siyang tugisin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Kailangan namin kayo. At naniniwala kami sa kakayahan ninyo na tanging kayo lang ang makakapatay sa kanya. Kahit mga albularyo rito ay hindi alam kung paano siya papatayin. Napaisip ako dahil sa mga sinabi ng ginang hanggang sa nakabuo ko ng isang desisyon. Hindi muna kami aalis. Tinipon ko silang lahat at nagsimula ng meeting para sabihin ang aking plano. Bilang sundalo, ang ating sinumpang tungkulin ay protektahan at ilayo sa kapahamakan ng ating mga kababayan. Kaya mananatili tayo rito. Tutugisin natin ang aswang na pumatay sa mga tao rito, lalo na kay Lieutenant.
Hindi natin dapat iwan ang isang lugar na kailangan ng proteksyon at tapang natin mga sundalo. Sergeant, ipaubayan na lang natin sa mga batikan at mga sanay na sundalong pagbabantay dito. At panunugis sa nila lang na yun. Hindi pa nila kakayanin dahil mga rookies sila. Sa madaling salita, mga baguhan. Sila ang available para dito ngayon. Dahil naghahanda sa gera mga kasama natin. Parte ng kanilang pagkatuto ang sumabak sa isang gawain na bago pa lamang sa kanila. Hindi magiging matapang ang mga yan kung itatrato mong parang walang alam at parang sanggol. Kaya nga tayo nandito para gabayan sila at turuan kung ano ang dapat nilang gawin. Pero Sergeant, sobrang hirap tugisin ang aswang na yun. Napakalakas niya at napakagaling niyang umilag. Paano kung mapahamak lang tayong lahat dito? Sundalo ka pero kung ganyan ang kaisipan mo, isa kang duwag na sundalo. Hindi dapat ganyan ang itinuturo natin sa mga baguhan. Kailangan natin silang turuan na palakasin ang kaisipan, ang pangangatawan at lalong higit ang kalooban. Tama si Sergeant Corp. At yun din ang naging desisyon naming mga rookies. Manatili rito para mahanap ang aswang na yun. Yan. Ganyan dapat ang sundalo. Matatag at walang takot. Hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi natin nakikita yung aswang. Magsasanay tayo sa araw at magiging manunugi sa gabi. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ko. Si Ira ay wala na rin nagawa kundi ang sumang-ayon na rin. Pinatulog ko muna sila bago magsimula ang pagsasanay at ako naman, hinahanap na naman ang aking bibigang sigarilyo. Umalis ako sa kampo para maghanap ng tindahan at sa mismong daan palabas sa kinaroroonan namin. Nakita ko ang isang maliit na kubo na merong nakasabit na sisitserya at mga candy. Sa wakas may nakita akong tindahan. Agad akong pumunta doon at tumawag. Tao po. Ano yon? Pabili nga ng isang kaang Yossi. Teka lang. Natigilan ako sa pagkakita sa mukha ng dalaga. Siya pala yung babaeng nakita ko kagabi. Yung babaeng kamukhang kamukha ni Yuri. Hindi ko lang agad napansin dahil nakasuot siya ng belo. Nang akmang iaabutan niya ang sigarilyo, ay kinapitan ko ang kanyang kamay para hindi siya tumalikod agad. Nagtama ang aming paningin at walang duda. Kamukhang kamukha niya si Yuri. Kuya, anong ginagawa mo? Kamukhang kamukha mo yung tao na kilala ko. Baka hindi po ako yun. Dito na ako nuwaki sa lugar na to. At hindi na po ako nakakarating sa ibang bayan pa. Isa pa, ngayon lang kita nakita kaya imposibleng ako yung sinasabi mo. Pero sa hugis ng mukha, sa mata, sa ilong at sa bibig, ay pares na pares kang dalawa. Nangyayari naman talaga yun sa totoong buhay eh. May isang tao na sobrang kamukha natin pero hindi talaga ako yung taong yun. Pero sa bagay, mukhang hindi nga ikaw yun. Wala na nakakita sa kanya pagkatapos ng araw na yon. At posible na kinuha na siya ng papa niya sa ibang bansa. Dahil sabi ng mga kaibigan niya, gusto na raw siyang kuhanin ng papa niya na nasa Japan. Dating kasintahan mo ba yung sinasabi mo? Ganun na nga. At ewan ko, parang nagbabakasakali ako na baka babalik pa siya, na baka makikita ko pa siya. Kaya siguro hindi ko siya makalimutan ay dahil wala man lang siyang matinong paalam sa akin. Wala man lang akong alam kung bakit bigla na lang niya akong iniwanan. Natigilan ng dalaga. Masyado siguro siyang natouch sa ikinukwento ko kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Pero nanatili akong nakatitig sa kanya. Sa sobrang kamukha niya si Yuri nabubuhay ang lahat ng alaala. Lahat ng pilit kong ibinaon sa loob ng ilang taon. Naramdaman ko na lang ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko si Ira na nakatingin sa akin at halatang may pagdududa sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpaalam na ako sa tendera at lumakad papunta sa kinaroroonan niya. Inirapan niya na lang ako, saka tumalikod at dire-diretsyong naglakad. Ira, galit ka ba sa akin? Natitipuhan mo ba yung tendera doon? Para kang nakakita ng ginto kung matitigan mo siya. Kakahiwalay lang natin pero naghahanap ka na agad ng iba.
Tsaka sabi mo pagkatapos ko wala muna. Kasi magpo-focus ka muna sa pagkasundalo mo. Natutuwa lang ako kasi may kamukha siyang tao na kilala ko noon. Yun lang yun. Wala yung ibang ibig sabihin. Hindi ko babali yung sinabi ko sa'yo na magpo-focus muna ako sa trabaho. Ikaw lang nag-iisip niyan. Sino yung kamukha niya? Si Yuri ba? Yung pangalan ng babaeng nakaburdas sa panyo na tinatago mo sa drawer mo? Oh, nakita mo yun? Oo, nakita ko yun. At matagal ko nang inaalam kung sino ba yung Yuri na yun. Kung ex-girlfriend mo ba siya, nakalandian o baka naman may relasyon pa rin kayo hanggang ngayon ng babaeng yon. At itinatago mo pa rin ang panyong yon. Isa siya sa pinakamalapit na tao nung medyo bata pa ako. At ang panyong yun ang ibinigay niya sa akin nung umiiyak ako dahil namatay ang tatay ko. Itinatago ko lang yun dahil naging mahalaga siya sa akin at yun lang yun. Ang nakaraan ay nakaraan na lang, Ira. At ganun talaga ako. Iniingatan ko ang mga bagay na may mahalagang alaala para sa akin. Eh bakit yung jacket na ibinigay ko sa'yo? 1 linggo lang na iwala mo. That's misplaced, Ira. Hindi ko sinasadya. Ang sabihin mo, hindi lang talaga ako importante sa'yo. Mas importante pa sa buhay mo yung Yuri na yan. Baka nga kaya hiniwalayan mo ako ay dahil na-realize mo na hindi mo ako mahal at hanggang ngayon, yung babae pa rin na yun ang mahal mo. Shut up! Hindi ko na siya mahal. Naging mahalaga lang siya sa akin noon kaya hindi ko siya makalimutan. Pero hinahanap mo pa rin siya sa mga babaeng nakikita mo. Kagaya ng tindera na yon. Dahil kamukha niya siya, di ba? Anthony, aminin mo na lang kasi sa akin na mahal mo pa yung babaeng yon. Alipin ka pa rin ang pagmamahal mo. Hindi na ako nakapagsalita dahil maski ako naguguluhan na rin sa sarili ko. Tumalikod naman si Ira at nauna nang lumakad sa akin. Habang ako na estatwa sa aking kinatatayuan. Litong-lito sa mga bagay-bagay. Kinagabihan, naglibot kami mula 7:00 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Wala kami na palang anuman sa loob ng 7 oras na yon kaya nagdesisyon muna kami magpahinga habang ang ibang sundalo na naka-assign na magbantay simula nang umalis kami ay nanatiling gising para gigisingin na lang kami kung sakaling may magparamdam. Habang natutulog, napanaginipan ko ang isang pangyayari sa nakaraan. Kasama ko roon ang babaeng minahal ko, si Yuri. Tuning, napalitaan ko ang nangyari sa'yo. Nakikiramay ako. Wala na si Tata Yuri. Kagabi magkasama lang kaming dalawa. Tapos bigla na lang siyang nawala kanina lang umaga. Hindi ko kayang tanggapin, Yuri. Halika, yayakapin kita. Oh, ito ang panyo, Anthony, oh. Punasan mo ang luha mo. Salamat. Basta palagi mo lang iisipin na nandito lang ako para sa'yo. Handa akong samahan at damayan ka sa pinakamasakit na parte ng buhay mo. Hinding-hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng huling kataga na yon ni Yuri ay nagising na ako. Nadatnan ko na lang si Ira na nasa harap ko at ginigising ako. Sergeant! Sergeant, gising! Ano yan? May nakitang patay ang kasama natin malapit sa atin. Ha? Kagaya rin ang nangyari kay Lieutenant ang sinapit niya kaya sigurado ako na yung aswang na yun din ang pumatay sa lalaking yun. Ibig sabihin, nandito lang yung aswang malapit sa atin. Maganda kayong lahat at sisimulan ulit natin ang panunugis. Tipunin mo lahat ng mga rookies. Yes, Sergeant! Lumabas kami para hanapin ang tinutugis namin. Lahat kami ay nakahanda. Hawak ang aming baril habang palingalinga at alistong lumalakad. Pinuntahan namin yung mismong lugar kung saan nakita yung bangkay. Nadatnan namin ang isang nakahandusay na lalaki na wakwak ang katawan at umihiwalay na sa tiyan ng lamang loob. Sa palagay ko ay isa siyang mountain climber. Habang nakatayo at tinititigan ng bangkay, bigla na lang naming narinig ang isang malakas na yapak na sinundan ng malalim at malakas na angin. Nandito lang siya. Oo, baka nagmamanman lang siya sa atin. Maging alisto kayo. Sergeant, harang nandun siya sa parting yun. May gumagalaw doon. Stay vigilant, guys. At dahan-dahan tayong lalapit sa sinasabi ni Corp. Yes, Sergeant.
Maingat at dahan-dahan kami humakbang papunta sa lugar na sinasabi ni Ira. Nakiramdam kaming mabuti habang humahakbang at nakatutok ang baril. Natanaw namin ang anino ng aswang at aksidenteng nakalabit ni Joseph ang gatilyo ng kanyang baril dahil sa sobrang pagkataranta. Nabigla ang aswang at sumugod sa kanya sa kasinakmal. Butukan niyo siya ng baril! Sunod-sunod at walang tigil! Yes, Sergeant! Binalot ng mga malalakas na putok na baril ang paligid. Walang tigil pero nakakailag pa rin ang aswang at napoprotektahan ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang buntot. Ilang saglit pa ay tumakbo na ito palayo. Napakabilis at halos hindi mahabol ng aming paningin. Nakatakas! Habulin natin siya! Hindi natin sigurado kung anong direksyon ang pinuntahan niya dahil sobrang bilis niya. Mas mabuti kung maghiwa-hiwalik tayo. Mas mabuti nga. Yung dalawang grupo na binuo natin, yun pa rin ang masusunod. Oo, gano'n na nga. Sergeant, sa'yo ako di ba? Oo, pero ayusin mong mabuti ang trabaho mo. Huwag mo ulitin yung ginawa mo kanina. Ayoko ng palpak na trabaho, naiintindihan mo. Sige, Sergeant. Pasensya na po. Tara na, dito tayo. Dito kami sa parting ito, Sergeant. Sige, mag-iingat kayo. At siguraduhin ninyong hindi na makakatakas ang aswang kapag nakita ninyo. Yes, Sergeant! Sinigurado kong alisto ang aking team lalo na si Joseph. Dahan-dahan kaming lumalakad habang nakatutok ang aming baril sa harap. Ilang sandali pa ay minarinig kaming sunod-sunod na putok ng baril mula sa team ni na Ira. Mukhang nakita na nila yung aswang. Maging alisto pa rin kayo. Tingnan niyong mabuti ang inyong dinadaanan. Sergeant, mukhang nakawala ang aswang kina Corp. At mukhang nandito na siya. Ha? Natatanong mo ba yung Sergeant? Mukhang siya yung anino ng aswang. Oo nga, tama ka Joseph. Yung aswang ngayon, sumunod kayo sa akin. Dahan-dahan lang at manatiling alisto. Opo, Sergeant. Nagpatiuna ako sa paglalakad habang nakatutok pa rin ang baril sa harapan. Sinundan naman nila ako at pagdating doon, nandoon nga ang aswang. Mabilis na kinalabit namin ang gatilyo ng baril at paulit-ulit na pinaputok sa aswang pero nakatakbo itong muli. Kaya naman hinabol namin. Napakabilis nito at parang nawala nilang sa dilim. Nagtagpo na ang team namin ni Ira dahil hinahanap din pala nila ito at hindi rin nila ito matagpuan. Ay, Diyos ko, napakabilis ng aswang. Hindi na namin naabutan, Sergeant. Kami nga rin, tatakasan kami. Ibang klaseng nilalang siya. Alam niya kung paano protekta ng sarili niya. Huwag pa rin tayong susuko. Mahanap pa rin natin siya. Subukan ulit natin, Sergeant. Punta natin yung parting yon at baka nandun lang siya natatago. Tara! Sergeant, nandun siya! Yun nga siya! Tara na! Tumakbo kami sa kinaroroonan ng aswang pero hindi na namin ito naabutan. Napakabilis talaga nito at hindi na kaya ng lakas namin. Muli na naman kami nakakita ng patay na tao na mukhang dayo lang din sa lugar na yon. At nang akmang tatakbo na kaming muli, nakita namin ang aswang at kaunti na lang ang agwat namin sa kanya. Yun ang aswang! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Iputok niyo ang baril nyo! Eto na, Sergeant! Siguraduhin nyo matatabaan nyo ang katawan niya ng bala! Opo, Sergeant! Sinigurado naming lahat na sakto sa katawan ng aswang ang tama ng baril pero sa pagkakataong yun ay doon namin napansin na masyadong makunat at matigas ang balat nito. Hindi pala tumatalab sa katawan niya ang tama ng bala. Sa pagkakataong yun ay natakasan na naman kami ng aswang. Hinabol namin siya pero hindi na talaga namin siya nakita pa. Sergeant! Wala na talaga. Natakasan na tayo. Itutuloy pa ba natin? Mag-uumaga na. Mukhang hindi na natin siya mahanap. Bumalik na tayo sa tent para magpahinga. Patulugin mo na mga rookies ng 5 oras at may training pa tayo mamaya. Yes, Sergeant. Pero Sergeant, anong gagawin natin para mapatay yung aswang? Hindi siya tinatamaan ng bala ng baril. Ganito na lang. Maya-maya pagsikat ng araw, may pupunta na kong isang magaling na albularyo sa kabilang baryo. Baka sakaling may alam siya rito. Tama nga yung naisip mo, Sergeant. Tayong lahat bang pupunta doon? Hindi. Pagpahingayin muna natin sila dahil sobrang nakakapagod ang ginawa natin. Baka wala nang matirang lakas sa kanila para sa training. Sasamahan kita, Sergeant. Narinig mo naman kung anong sinabi ko, Joseph.
Kailangan nyo magpahinga dahil kailangan nyo ng lakas para sa training. Hindi, Sergeant. Hindi ka na dapat umalis ng mag-isa. Dapat natuto na tayo sa nangyari kay Lieutenant. Oo nga, Sergeant. Hayaan mong samahan ka ni Joseph. Sige, magpahinga muna tayo ng ilang oras at saka tayo alis pagsikat ng araw. Opo, Sergeant. Bandang 7:00 ng umaga nang pumunta kami sa kabilang baryo para kitain ang kilala kong magaling na albularyo. Pagdating doon ay inilarawan namin ang itsura ng aswang at dahil magaling mag-drawing si Joseph ay ginuhit niya ang itsura nito para mas lalong makilala ng albularyo. Tiningnan niya itong mabuti at napakunot ang kanyang noo. Hindi taga rito ang aswang na ito. Ano? Hindi yan yung pangkaraniwang aswang na alam natin kagaya ng asbo, bangkilan, at wakwak. Ibang klase yan. Ano pong klase siyang aswang? Hindi ko alam. Pero parang nanggaling sa ibang bansa. Parang sa bansang Japan. Kasi ang alam ko, merong nilala sa kanila na parang Zorro. Siyam ang buntot at napakabilis at saka kaya niyang linlagin ang kanyang mga kaaway. Paano naman po makakarating dito ang isang nilalang na nanggaling pa ng Japan? Hindi ko rin alam ang eksaktong paraan pero alam mo kasi yung nilalang na yon ay kagaya ng aswang. Siya ay tao sa araw at aswang sa gabi. Tsaka ay pinanganak na tao yung mga yon. Nagsisimula ang pagkaswang nila kapag nagdalaga o nagbinata. Saan naman po nila yun nakukuha? Namamana yun, Iho. Parang sa aswang din na nasa dugo. Kung ang magulang mo ay lahing ganon, ay magiging ganon ka rin. Pero ang alam ko, hindi sila pumapatay ng tao. Ang tao nagpapakamatay dahil kaya rin nilang manlinlang. Pero marami na siyang pinatay sa San Ildefonso. Mga dayo, residente ng lugar na yon, pati na rin ang aming lieutenant. Winawakwak niya ang katawan at kinakain ang lamang loob. Posibleng may isang bagay na naging dahilan kung bakit siya pumapatay at kumakain ng tao. May lihim na gutom ang mga yan. Pero sa katulad nila, lumalabas lamang ang gutom na yon kapag nagpalabas ng kanilang galit. Ano po kayong pangontra o sandata na dapat namin gamitin para mapatay siya? Hindi tumatalab ang bala ng baril eh. Hindi ko pa alam. Dahil hindi naman taga rito ang aswang na yan. Wala akong ideya kung paano yan mapapatay. Nagkatinginan na lang kami ni Joseph. Wala kaming nakuhang anumang pwedeng pangontra sa albularyong yon. Pero kahit papaano naman ay nalaman namin kung anong klaseng nilalang ang aswang na yon. Pagbalik namin sa San Ildefonso, naabutan namin ang otoridad na kinukuha ang bangkay ng mga natagpo ang patay. Nandun din si Aling Tildang at nakikiusyoso at narinig ko na sinabi nito sa taong yon na may mabangis na hayop sa lugar nila at huwag na ipaalam sa mga pulis. Lumapit naman ako sa kinaroroonan nila pero huli na dahil nakasakay na sa sasakyan ng mga ito at nakaalis na. Hindi ko na naabutan. Aling Tildang, bakit hindi mo sinabi ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga taong yon? Iho, baka naman hindi napuntahan ng ibang tao ang lugar namin kapag nalaman nilang may aswang. Paano pa nila kami mabibigyan ng tulong kung matatakot sila rito? Taba si Tildang. Masyado na kaming malayo sa kabayanan. Tapos hindi pa kami pupuntahan. Basta kayong mga sundalo ng bahala sa nilalang na yon, mawawala rin yun dito. Hindi nga po alam ng albularyong pinunta namin kung anong pangontra sa kanya. Kasi hindi raw nagmula rito ang aswang na yon. Eh saan siya nagmula kung hindi dito? Sa bansang Japan daw po. Ang layo naman masyado. Paano kaya yun nakarating sa bansa natin? Basta wag po kayo mag-alala. Gagawan po namin ng paraan kung paano mapapatay ang nilalang na yon. Sige, Iho. Alam namin na ikaw ang pag-asa ng baryong ito. Nagtitiwala kami sa inyo. Sa buong panahon ng pagiging sundalo ko ay doon lang ako na pressure ng sobra. Ang nilalang na yun ay hindi kagaya ng mga nakakalaban namin sa gyera na madali lang hanapin at usubin. Napakatuso nito. Dahil masyado na naman bumibigat ang aking pakiramdam, hinanap na naman ang aking bibigang Yossi.
Pinabalik ko na si Joseph sa tent namin at dumiretso muna ako sa tindahan na binilhan ko noon. Gaya ng inaasahan, nakita ko na naman ang tendera na kamukhang kamukha ni Yuri. At ewan ko ba, Miss Ligaya, biglang gumaan ang pakiramdam ko nang makita ko siya. Anong sa inyo, sir? Yossi, Napapadalas yata ang pagbili niyo ng Yossi ah. ito ang stress reliever ko. Matagal ko na itong ginagawa. Alam niyo, sir, ang kailangan niyo ay maayos na paghinga. Hindi yung sisirain mo yung baga niyo. Ano sabi mo? Sir, kailangan niyong huminga ng maayos. Hindi yung magbibigay ng sakit na magpapahirap sa paghinga niyo balang araw. Oh, Yuri? Nung bata pa tayo, mahaba ang oras, walang tanong ang bukas. Sa gilid ng kalsada, kwentuhan lang, hanggang sa tawag ng ilaw mula sa loob ng bahay. Hindi ko alam na ang mga araw ay marunong palang magpaalam. Kung pwede lang sanang huminto sa panahong magaan pa ang lahat. Doon kita unang minahal, walang takot, walang lihim. Kahit matagal na tayong naghiwalay, may bahagi ng puso kong naiwan sa'yo. Balik tayo doon sa panahong hindi pa kita kailangang itago. Sa mga gabing sapat ng yakap at bukas ay hindi nakakatakot. Namimiss kita ng higit sa dapat. Hindi ko mahanap ang tapang kung paano sasabihin ang totoo, kung bakit hindi nabuo ang lahat. Nang muli kitang makita, iba ka na, may bigat sa mata at sa dibdib. Sabi nila'y sundalo ka na raw at ako'y nanatiling tahimik lang. Gusto kong tumakbo palayo sa bawat titig mong pamilyar. Kung alam mo lang ang gabi sa'kin, baka hindi mo na ako hawakan. Natuto akong umiti kahit may takot, para hindi mo mahalata. Kahit saan ako mapadpad, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso. Balik tayo doon sa panahong hindi pa kita nilalayuan. Sa mga gabing wala akong tinatago at mahal mo pa rin ako ng buo. Namimiss kita kahit bawal, kahit mali, kahit lihim. Kung may paraan lang sana na ibalik ang dati, kahit sandali. Sa akin, kung sakaling malaman mo ang totoo, tatanggapin mo pa rin ba ako? Kung ang pag-ibig ang huling laban at ikaw ang maaari kong masaktan, mas pipiliin kong lumayo kaysa maging dahilan ng iyong wakas. Balik tayo doon kahit saglit, bago mo malaman kung sino ako, kung saan mahal mo lang ako, at hindi ka natatakot sa anino. Namimiss kita nang walang laban, kahit alam kong hindi maaari. Sa mundong bago at mas mabigat, ikaw pa rin ang tahanan.
mahal mo. Napatitig ako sa mukha niya. Ganong ekspresyon ng mukha ang nakikita ko kay Yuri kapag nakikita niya akong naninigarilyo. At yung sinabi niya ay katulad ng palaging ipinapaalala ni Yuri sa akin. Sa pagkakataong yun ay bumalik ang utak ko sa nakaraan. Yung mga panahon na sobrang bigat ang nararamdaman ko. Tapos nakita ako ng babaeng mahal ko. Naninigarilyo ka na naman. Ngayon lang to. Stress kasi ako eh. Ang sakit ang nangyayari sa pamilya namin. Oo, naiintindihan ko. Kahit ako, masasaktan din ako sa mga nangyayari. Pero alam mo, Anthony, binibigyan mo lang ng panibagong sakit ang sarili mo kakasigarilyo mo eh. Gusto mong gumaan ang paghinga mo dahil sa mga nangyayari, pero binibigyan mo ng sakit ang baga mo. Pwede ba na ibang bagay yung pagkaabalahan mo? Hindi yung magpapahirap sa'yo lalo kapag nagkasakit ka? Akin na nga yan. Ay, Yuri, ano ba? Akin na yan. Habulin mo ako! Aba, nakikipaglaro ka na naman? Hoy, ano ba? Sabi ko nga, di ba? Habulin mo ako! Yuri! Hoy! Habulin Bumalik ka mo rito! Yuri! Balik tayo doon sa panahong hindi pa kita kailangang itago. Sa mga gabing sapat ng yakap at bukas ay hindi nakakatakot. Namimiss kita ng higit sa dapat. Hindi ko mahanap ang tapang kung paano sasabihin ang totoo, kung bakit hindi nabuo ang lahat. Ganun lang kami ni Yuri dati. Hahabulin ko siya pero hindi siya titigil ng kakatakbo hanggang sa malibang ako at mawala na ang mga iniisip ko. Kapag naaabutan ko siya ay wala ng sigarilyo dahil naitapon niya na yon sa malayo. Pagkatapos ay sisermon na naman niya ako at wala na akong magawa kundi sumunod sa kanya. Ililibre niya ako ng ice cream at maglalakad kami habang tirik na tirik ang araw. Magkakwentuhan, mag-aasaran. Pero hindi ko na muling naranasan yun. Bumalik lang ang utak ko sa realidad nang may dumapong insekto sa katawan ko. Nadatnan ko na lang na nakatitig sa akin ang dalaga at nagtataka. Sir? Kanina pa kayo nakatulala dyan. Ayos lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang ako. Oh, ito na po yung yosi nyo. Nasa yun na rin naman po kasi yan kung ayaw nyong ingatan ang katawan nyo eh. Ikaw din ang mahihirapan balang araw, kaya dapat hindi na ako makialam pa. Sino ka ba talaga? Ha? Kamukhang kamukha ka niya. At parehas sa parehas kayo kung magsalita. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sir. Nasabi ko naman sa'yo nung nakaraan, hindi ba? Ngayon lang tayo nagkita. Sigurado ka bang hindi ikaw si Yuri? Yuri? Bakit namumutla ka? Wait, medyo masama ang pakiramdam ko kaya namumutla ako. Pero sino ba yung Yuri na sinasabi mo? Yung ex-girlfriend ko na matagal ko nang hindi nakita. Yung half-Japanese kong ex-girlfriend. Hindi ako yun, sir. Venus ang pangalan ko at hindi Yuri. Hindi ko alam at hindi ko kilala ang babaeng sinasabi mo. Patunayan mo sa akin na hindi ikaw yon dahil halos lahat sa inyo ay iisa. Nag-iwas ng tingin si Venus at ako naman ay natiling nakatayo at nakatingin sa kanya. Akmang tatalikod na siya pero hinawakan ko ang kanyang kamay. Napaharap siya sa akin at nagtama ang aming paningin. Tingnan ko siya ng makahulugan at nangungusap. Bigla namang umiba ang direksyon ng kanyang mata. Parang may tinitingnan siya sa likuran ko kaya naman lumingon ako para usisain yun. Nakita ko si Ira na nangingilid ang luha sa mga mata. Bigla siyang tumakbo palayo at iniwan ko naman ang babae para sundan siya. Ira, sandali lang. Saan ka magpupunta? Hindi to yung daan papunta sa tent natin. Pupunta ako kung saan ko gusto.
Ira, iba na yung dinadaanan natin Parang papunta na tayo sa bangin. Eh di wag mo akong sundan. Pupunta ako rito dahil gusto ko. Ira naman, huwag kang ganyan. Ira! Hindi pa rin nakinig si Ira sa akin. Patuloy pa rin siyang tumakbo hanggang sa makarating na nga kami sa isang bangin at nagulat ako sa sunod na ginawa ni Ira. Bigla na lang siya tumalon sa bangin. Mabuti na lang at hindi ito masyadong mataas at tubig ang nasa ibaba. Marunong naman akong lumangoy kaya dali-dali akong tumalon para sagipin siya. Lumangoy ako papunta sa kinaroroonan ni Ira pero nagulat na lang ako dahil may nauna nang sumagip sa akin. Ito ay walang iba kundi si Venus. Anong ginagawa mo rito? Sinagip ko lang siya. Sinundan mo ba kami? Paano ka nakarating dito? Parang napakabilis mong dumating at nasagip mo agad siya. Paano mo... Huwag mo na munang isipin yon. Ang isipin mo ay itong kasama mo dahil halatang hindi siya marunong lumangoy. Ang isipin mo ay itong kasama mo dahil halatang hindi siya marunong lumangoy. Nalunod agad siya. Ano? Bilis! Tulungan mo akong maiahon siya. Sige. Agad akong kumilos para tulungan si Venus na maiahon si Ira. Pagdating sa lupa ay agad siyang nagsagawa ng CPR. Agad na nagising si Ira at nagbuga ng tubig. Dali-dali namang umalis si Venus kaya hindi na siya nakita ni Ira. Hindi ko na siya inisip na habulin dahil mas kailangan ako ni Ira. Agad ko siyang binuhat para dalhin sa tent. Kinagabihan si Ira lang hindi kumakain ng dinner. Tahimik lang siya sa isang tabi. Wala sa wisyo at malungkot. Inaalok siya ng mga kasama namin pero tinatanggihan niya. Kumuha na ako ng pagkain at dinala ito sa kanya. Kumain ka na. Hindi pwede sa sundalo ang nagpapalipas ng gutom kapag may pagkakataon naman para kumain. Alam mo namang sa pagkain tayo kumukuha ng lakas. Sige, ilagay mo lang dyan. Masama ba ang pakiramdam mo? Kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka na munang sumama sa amin mamaya. Dito ka na lang muna sa tent. Kasama mo naman dito yung mga maaasay na magbabantay. Hindi, sasama ako. Bakit mo ba ginawa yun? Bakit ka tumalon? Eh bakit ayaw mong aminin na nagsisinungaling ka lang? May gusto ka sa babaeng yon. May pahawak-hawak ka pa ng braso niya. Ira, wala akong gusto sa kanya. Anthony, hindi mo kasi naiintindihan. Sobrang unfair. Hindi pa rin ako makausad, pero ikaw, parang okay lang sa'yong lahat. Hindi ko nga nakita na nalungkot ka dahil naghiwalay tayo. Tapos palagi mong sinasabi na magpa-focus ka muna sa pagkasundalo at trabaho lang ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Pero mukhang humahanap ka na agad ng iba. Ira, wala akong planong makarelasyon siya. Ilang beses ko na ba yung sasabihin sa'yo, ha? Palagi ka na lang ganyan. Paulit-ulit na lang ako sa pagpapaliwanag sa'yo ng mga bagay-bagay. Hindi ko naman kasi nakikita sa'yo. Please stop sa drama. Nasa trabaho tayo, on duty tayo. Kaya hindi natin dapat pinag-uusapan ang mga ganitong bagay na makakaapekto sa atin at bilang sundalo, we are trained to control our emotion. Ira, please naman. Wala na ba talaga akong chance, Anthony? You will be forever stuck sa past mo. Si Yuri pa rin. Kaya ang hinahanap mong babae yung kamukha niya kasi natatakot ka na hindi na siya bumalik. Ira, stop that. Please. Alam mo, Anthony, kahit ilang kamukha pa niyang hanapin mo, hindi mo pa rin sila mamahalin ng totoo dahil hindi sila si Yuri. Tingnan mo nga ako. Sinubukan mo akong mahalin pero hindi mo magawa. Kasi siya pa rin ang hinahanap-hanap ng puso mo. Ira, stop. Can you please shut up? Kumain ka na lang, please. Mag-focus ka na lang sa trabaho natin. Sige. Magpaparaya na ako. Baka nga hindi talaga akong para sa'yo. Tumayo si Ira at iniwan ako sa kinauupuan naming dalawa. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko, Miss Ligaya. Sa totoo lang, si Ira ay isang ideal wife. Nasa kanya na lahat ng magandang katangian ng isang babae na dapat pinapakasalan. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit hirap na hirap akong magmahal ng iba. Muli na naman bumalik sa akin ang nangyari kanina. Yung biglang pagdating ni Venus para sagipin si Ira.
Hindi ko maintindihan pero parang may kakaiba sa mata niya kanina. Parang nag-iiba ang kulay. Nawala na sa isip ko ang interes ko sa kanya dahil kamukha niya si Yuri. Naisipan ko siyang puntahan sa tindahan niya at naabutan kong nag-uusap sila ni Carlos. Sabi ko na nga ba, nandito ka lang na babae ka. Hindi ka naman talaga tindera. Nagtindera ka lang naman siguro dahil nagpapansin ka sa mga sundalong yon pero walang papatol sa'yo kapag nalaman nila na magnanakaw ka. Galing din naman sa nakaw yung pera niyo eh. Kaya patas lang. Galing sa nakaw eh. Pinaghirapan ko sa pagtatrabaho ko kay Kapitan. Hindi totoo na nagnanakaw ako. Huwag ka nang magmaang-maangan. Dahil alam ko ang ginagawa mo. Teka, paano mo nga pala nalaman? Umalis ka na nga rito, bago pa ako main sa'yo. Hoy, teka! Ipapahuli kita! Hindi nagsalita si Venus. Tumitig lang ito sa lalaki at ang nakakapagtaka, bigla na lang nawala sa sarili ang lalaking yun. Tumalikod siya at dire-diretsyong lumakad. Sigurado na ako, may kakaiba talaga sa kanya. Pagkatapos niyang maisara ang kanyang tindahan, lumakad na siya para umalis. Naginala ako na posibleng siya ang aswang sa lugar na ito. Dahil sinabi nung albularyo na nakausap namin na may kakayahan daw ang nilalang na yun na magmanipula ng isip ng tao. Sinundan ko siya sa pupuntahan niya at nagtago ako sa damuhan. Nakita ko naman si Joseph na naglalakad sa ibang direksyon at mukhang sinusundan din yung babae. Kaya naman agad ko siyang hinila sa kinaroroonan ko. Joseph, ano ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba siya? Hindi po, Sergeant. Hindi ba ikaw ang magbabantay ngayong gabi doon sa tent natin? Bakit ka umaalis? Wala po. Nagpangin lang. Kayo po, ano pong ginagawa niyo rito? May inusisa lang. Ang mabuti pa, bumalik na tayo. Sige po. Napansin ko ang pagkabalisa ni Joseph. Parang masyadong nakatuon ang paningin niya kay Venus at kahit naglalakad kami ay palingon-lingon pa rin siya. Ewan ko ba, Miss Ligaya, hindi ako komportable sa inaasal na yun ni Joseph. Bumalik rin kami sa tent at nag-umpisa na maghanda ang mga kasamahan namin para sa panunugis. Nawawala si Joseph. Hinanap ko siya at nakita ko na lang siya sa isang sagingan na may ginagawa. Alam niyo na yun, lalo na ng mga lalaki. Habang ginagawa niyo ay hawak niya ang isang kamera. Nalapitan ko siya at tinigil niya ang ginagawa. Saka ko inagaw ito. Nagulat ako nang makita ang mga larawan dito. Larawan yon ni Venus. Private Joseph Martinez, ano nga ulit ang ipinunta mo rito? Field training po, sir. Anong ginagawa mo? Sir. Aray ko po, sir. Alam mo naman palang field training ay pinunta mo at hindi babae, di ba? Ano nga ulit ang palaging sinasabi ni Lieutenant? Umiwas sa mga distraction at mag-focus sa goal. Naintindihan mo? Sorry po, sir. Nagagawa ko naman po ang gawain ko. Anong nagagawa mo? Palagi kang ang palpak? Sa lahat ng baguan na nandito, ikaw ang pinakapangit mo baril. Pinakapadalos-dalos. Palaging subusuway sa rules at palpak. Tapos malalaman ko na ganito palang inaatupag mo? Pasensya na po. Ititigil ko na po ito. Bumalik ka na sa tent. Ikaw ang magbabantay ngayong gabi. Opo. Napahawak na lang ako sa sentido. Kahit kailan talaga ay puro sakit sa ulo ang binibigay ni Joseph. Nagsimula na kami sa panunugis. Ang plano namin ay hulihin ang aswang. Pinadala ko sa kanila ang matigas at matibay na lambat na ginagamit sa panghuhuli ng mabangis na hayop. Pinagplanuhan kong mabuti ang gagawin at pagkarating namin sa pusod ng gubat, saka ko sinabi sa kanila ang mga gagawin pa namin. Makinig kayong lahat. Hindi natin kayang isara ang buong gubat kaya magbabantay na lang tayo. Napag-aralan ko na umiiwas siya sa atake natin kaya ganito ang gagawin natin. Napag-aralan ko na dumadaan siya sa gilid, sa parteng yun, sa sulok na yun at sa sagingang nandun. Lahat kayo magbabantay doon. Dalan nyo ang mga baril at kapag naramdaman nyo ang presensya ay papuputokin nyo ito. Isa lang ang ititira nating daan, yung makitid na daan na malapit sa bangin. Paano ang setup ng paglalagay nitong bitag? Sa lupa natin ilalagay ang pangbitag.
Malaki at makapal ang bakal at kayang pigilan kahit sumipa o magpumiglas. Tatakpan natin ang dahon o putik para hindi mahalata. Sa taas may lambat na bakal na nakasabit sa pagitan ng mga puno. Nakakabit sa kable. Kapag gumana ang paang bitag, automatic na babagsak ang lambat. Saan sila pupwesto, Sergeant? Lahat ng mga sinabi kong daanan, doon sila magbabantay. Pwestohan na rin nila yung iba pang posibleng daanan, bukod sa sinabi mo para sigurado. Oo, kaya lahat tayo ay hiwa-hiwalay. Paano naman ang gagawin kapag nakapwesto na? Dala natin ang baril habang nagbabantay at dapat siguraduhin yung nakahanda ito. Kapag naramdaman natin ang presensya, ay papuputukin natin ito hanggang sa lumis na siya sa ibang daan at syempre, isa lang ang ititira nating daan. Yung makitid na daan malapit sa bangin. Doon natin isi-set up yung bitag? Oo, malapit doon. Kapag nahuli na? Sabay-sabay tayong lalapit at tatawagan ko naman kayo sa radio natin. Gagapusin natin siya ng makapal na kadena, tatakpan ng ulo, pipigilan ng kamay at paa. Huwag bibitaw hanggat hindi humihina ang galaw. Malinaw ang lahat, Sergeant. Handa na kayo? Yes, Sergeant. Tara na! Ginawa na namin ang lahat ng napagplanuhan. Alisto ang lahat at mabilis na kumilos. Ako ay pupwesto malapit sa bangin dahil ako ang maghuhulog ng bitag. Habang naglalakad ako papunta doon, nakarinig ako ng sigaw ng babae. Hindi maganda ang sigaw nito kaya naman naisip ko muna itong puntahan. At pagdating doon, isang tagpo ang aking naabutan. Bitiwan mo ako! Hindi ka na makakawala. Titikman muna kita bago ka manghina ng tuluyan. Aray! Bali ang pwestong aking naabutan ay walang iba kundi si Venus at si Joseph. Hawak ni Joseph ang isang maliwanag na flashlight. Itinatapat niya ito sa mukha ng babae habang nasa ibabaw siya nito. At napansin ko na nanghihina na ang babae dahil sa ginagawa niya. Naisipan kong magpaputok na baril malapit doon at nagbigla si Joseph kaya napatay niya ang flashlight. Nakawala si Venus at pagtakbo niya, napansin kong nagbago siya ng anyo. Naging Zorro, yung aswang na tinutugis namin. Nagulat ako sa nakita kong yun pero agad akong naalarma. Tumakbo ako papunta sa malapit sa bangin at ang maramdaman kong papunta na roon ang aswang ay agad kong ibinaba ang kable at pagdating niya ay natrap siya sa loob ng bita. Naging alisto ako at agad kong tinawagan ang mga kasamahan ko sa aking radyo. Radio check! Radio check! Nahuli na ang aswang! Lahat ay magtipon dito! Yes, Sergeant! Hindi ka na makakawalang aswang ka. Kung alam ko lang na ikaw pala yung aswang na hinahanap namin, sana ginapos sa kita kada bumibili ako sa tindahan mo. Hindi nga ikaw si Yuri dahil hindi siya aswang. Sinigurado kong hindi makakawala ang aswang. Ilang sandali lang at dumating na sina Ira at ang mga iba pang sundalo. Pinagtulungan naming gapusin ang aswang ng mabigat at napakatibay na kadena. Nila namin ito sa tent namin. Ikinulong sa loob ng bakal na rehas na kulungan ng mababangis na hayop. May naisip akong ideya para manghina siya. Inutusan ko ang mga rookies na maglagay ng ilaw sa paligid ng rehas at ang ginawa nila, nangkina ang aswang at bumalik siya sa anyong tao. Nagulat ang lahat lalo na si Ira nang makita si Venus. Nagpahinga na kami pagkatapos nito at pinagplanuhan kung paano siya papatayin. Kami muna ni Venus ang nag-usap dahil kailangan ng ibang sundalo ng pahinga dahil sobrang nakakapagod ang ginawa namin. Nahuli na natin siya at nalaman mo na nangihina siya sa liwanag. Ngayon, anong sunod natin gagawin? Papupuntahin ko rito yung nakausap kong albularyo. Sa tingin ko, malalaman niya kung anong pwedeng gawin sa aswang na yun. Sigurado ka ba? O baka naman pinoprotektahan mo lang ang babaeng yun? Kasi siyang tipo mo, di ba? Ano ka ba? Wala sa isip ko yan. Nakafocus ako sa trabaho ko. Okay. So, kung makakabuti ang plano mo, edi gawin natin. Si Joseph, hindi mo ba napansin? Parang kanina pa siya nawawala. Oo nga eh. Siya lang ang wala sa mga rookies. Naya siguro sa ginawa niya. Sa halip na mag-focus sa trabaho, puro babae at kabastusan ang inaatupag. Anong ibig mong sabihin? May pagnanasa siya doon sa babaeng yun. Yung aswang na nahuli natin? Oo. Nahuli ko siya na pinagtatangkan siyang pagsamantalahan. At nahuli ko rin siya na may ginagawa sa sagingan habang tinitingnan ang mga pictures ng babae dahil sa camera niya. Ay, lalaking yun talaga. Wala nang ginawang tama. Teka, parang nagising yata ang mga rookies at nag-uusap sila. Oo nga eh. Parang doon ko sila naririnig sa pinagkulungan natin sa aswang. Baka nakatakas yung aswang na yun. Hindi nga malabo. Tara, punta natin.
Nagmadali kaming tumayo ni Ira para puntahan ang kulungan ng aswang at bago pa kami makarating doon, ay nakasalubong namin ang isang rookie at sinabi nga nito na nakatakas ang aswang. Agad kaming naalerto at nagkasundo na hanapin siya. Mag-uumaga na at hindi pa rin namin siya nahanap. Nagdesisyon kami na maghiwa-hiwalay. Buong baryo ang ahalughugin namin at ako naman, dumiretso ako sa lugar na dinaanan noon ni Venus nang sinundan ko siya. Nagbabaka sakaling doon ko siya mahanap at hindi ako nagkamali dahil doon ko siya natagpuan. Pero sa pagkakataong iyon, siya mismo ang lumapit sa akin. Hinila niya ako at dinala sa isang sagingan. Agad kong dinukot ang aking baril sa likod at itinutok sa kanya. Pakiusap! Huwag mo akong babarilin! Bakit ako makikinig sa'yo? Ikaw nga ang hinahanap ko para hulihin. Hindi ako ang kalaban nyo! At hindi ako ang tinutugis nyo! Huwag mo na akong lokohin at lilangin. Isang galaw mo lang at puputok ko itong baril ko. Alam ko mas mahina ka kapag nasaan yung tao. Hindi ka makakapalag sa akin. Nagsasabi ako ng totoo! Matalim akong tiningnan ni Venus. Walang kurap ang kanyang mga mata at sa pagkakataong yon ay para akong nahipnotismo na naging dahilan para makaramdam ako ng gaan sa kanyang presensya. Bigla akong binaba ang aking baril at parang gumaan ang loob ko sa kanya. Makinig ka sa akin. Hindi ako ang aswang na pumatay ng mga tao dito nung dumating kayo. Ang aswang na pumapatay ng mga tao rito ay isa sa inyo. Anong ibig mo sabihin na isa sa amin? Isa sa mga kasama niyong aswang! Wala akong nararamdamang kakaiba sa mga kasama namin. Dahil magaling ang aswang na yon. Magaling siyang manlinlang at magaling siyang magtago. Sinubukan ko nga rin hulihin siya pero hindi ko malaman kung sino sa inyo ang aswang na yon. At kagabi, nalaman ko na kung sino. Oh, sino siya? Walang iba kundi... Pagkarinig sa mga yapak na yon ay agad na naalarma si Venus. Tumakbo siya ng mabilis at di ko na maabutan. Dumating naman sina Ira at ako ay palingalinga dahil hinahanap ko kung saang daan tumungo ang dalaga. Hinahanap namin siyang muli. Kung sina Ira hinahanap siya para ikulong, ako ay hinahanap siya para malaman ang iba pa niyang sasabihin. Alam kong nahipnotismo ako, pero kailangan ko ring malaman kung anong alam niya. Nagdesisyon ako maghanap ng lana sa baring yon at sa wakas ay may nahanap ako. Naalala ko kasi ang sinabi na matatanda na pag kumulo ang langis ng lana, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Ito ang gagamitin ko sa panibago kong plano. Hindi ba dapat ngayon ay puspusan ang ginagawa nating panunugis? Napansin ko na mahina nang gumalaw ang mga baguhan. Ibig sabihin, napapagod na rin sila. Kailangan rin nila ng pahinga. Ano? Ikaw na ang nagsabi na ang sundalo ay dapat hindi nagpapahinga at hindi nanghihina. Kundi dapat matatag at malakas ang loob. May limitasyon yon. At para rin sa ikabubuti nila itong gagawin ko. Ikaw ang bahala. Gumana yung una mong plano at magtitiwala ako kung may plano ka ulit ngayon. Dapat lang. Kasi para din naman sa ikabubuti natin itong ginagawa ko. Pati ikaw, magpahinga ka na rin. Sige. Natulog na silang lahat at tanging ako lang ang naiwang gising. Nang masigurado ko na mahimbing na silang natutulog, saka ko ginawa ang aking plano. Isa-isa kong tinapat sa mga sundalo ang langis ng lana pero hindi ito kumulo. Ibig sabihin, wala ni isa sa kanila ang aswang. Nagising si Ira at napansin niya ang ginagawa ko. Agad siyang bumangon at tumayo saka lumapit sa akin nang may pagtataka ang muka. Anong ginagawa mo at anong langis na yan? Wala. Ito ba yung sinasabi mong plano? Pero para saan? May sumisigaw na babae. Mukhang umaatake na naman yung aswang na yun. Siguradong doon natin siya makikita. Gisingin mo na mga rookies. Lulusob tayo doon. Yes, Sergeant. Kaagad kaming sumugod sa kinaroroonan ng babae. Pagdating doon ay huli na ang lahat. Dahil wakwak na ang katawan nito nang maabutan namin. Huli na. Napatay na siya. Sigurado ako nandito pa rin yung aswang. Tama. Kaya maging alis tayo dahil nandito lang siya. Para may gumagalaw sa banderon. Punta natin siya. Teka, may paparating. Yun yung tagaron kina Aling Tildang. Si Mang Carlos. Sir! Sir! Oh. Nakita ko! Anong nakita mo? Isa sa mga kasama ninyo, ang aswang!
Sino? Yung Joseph! Nakita kong nagpalit siya ng anyo! Ano? Hindi na sumagot si Carlos. Hindi kami makapaniwala ni Ira. Posibleng yun ang dahilan kung bakit nawawala siya. Lumapit kami sa direksyong itinuro ni Ira. Maingat kaming naglakad at siniguradong hindi kami gagawa ng anumang ingay. Pagdating namin doon, nakita namin ang aswang. Nagulat kami dahil ibang klaseng aswang ang aming nadatnan. Ibig sabihin, may iba pa palang klase ng aswang at hindi si Venus lang. Tama nga ang sinabi ni Venus sa akin. May iba pang nilalang. Mukha siyang tao pero may balahibo ang mukha at leeg. Punit ang bibig niya. Bukas hanggang pisngi. At puro nana at sugat ang paligid nito. Hindi ko siya mamukha ng maayos dahil sa mga sugat at buhok sa mukha niya. Basa ng dugo ang katawan niya. Hindi pa niya kami napapansin pero hindi agad kami kumilos at nagbatsyag lang. Iba siya kay Venus. May ibang klaseng aswang pa pala sa lugar na ito. Sumugod na tayo. Pare-parehas lang silang banta sa lugar na ito. Stay vigilant, guys! At maging anesto! Yes, Sergeant! Sumugod kami ng sabay-sabay. Pinaputukan namin ang aswang pero mabilis siyang umiwas. Sa isang iglap tumalon siya diretso sa akin at hinila ko palapit sa kanya. Ginamit akong panangga sa mga sundalong nagpapaputok sa kanya. Kaya naman itinigil ni Ira ang pagpapaputok sa takot na matamaan ako. Bitiwan mo ako! Anthony! Hindi kami makaputok! Matatamaan ka kapag ipinutok namin! Sige! Iputok niyo pa! Ang sergeant niyo mamamatay sa mga tama ng bala niyo! Corp! Huwag kayong titigil! Humanap kayo ng anggulo! Ah! Habang hawak kita, wala silang magagawa. Pilitin niyong matamaan siya! Mahina ka! Tao ka lang! Wala na akong magawa. Sobrang hina ako na at halos hindi ako makagalaw dahil hawak pa rin ako ng aswang. Hindi makakilos ang mga sundalo dahil kapag gumilos sila, ako ang matatamaan ng bala. Ang nangyari para kami nasa gitna ng isang hostage at parang hindi matatapos ang sandaling iyon. May narinig kaming malakas na yabag at sigaw mula sa gilid ng gubat. Sa gitna ng sigaw at ingay ng mga putok, may lumabas pang isang aswang. Si Venus, yung aswang na Soro. Tumalon siya papunta sa kinaroroonan namin ng aswang. Bitiwan mo siya! Papatayin ko kayong lahat. Pero unahin kita para matikman ko ang masarap mong katawan! Dahil sa pag-atake ni Venus, nabitawan ako ng aswang. Dahan-dahan ako bumagsak sa lupa. Hinang-hina na ako ng mga oras na yon. Agad na lumapit sa akin si Ira at ang mga rookies para tulungan akong makatayo. Ira, dali! Sergeant, kumapit ka sa akin. Kayo naman, alalayan niyo siya! Nagbanggaan sina Venus at ang aswang. Ang mga suntok at sipa ni Venus ay mabilis at malakas. Sa unang tama tumilapon ng nilalang paatras. Hindi tumitigil si Venus sa pag-atake. Paulit-ulit niya itong sinipa. Maririnig ang mga ungol nila habang nagpapatuloy ang laban. Kami naman ay nagkatipon lang sa isang tabi. Wala kaming magawang laban. Hindi nagaanong nakapanlaban ng nilalang dahil si Venus ay hindi na humihinto at halatang inuubos ang kanyang lakas. Hanggang sa tuluyan ng sumuko ang aswang. Bumagsak ito ng hinang-hina at wala ng laban. Tumakbo palayo si Venus at saka naman sumugod ang mga sundalo sa kinaroroonan ng nilalang na wala ng lakas. Sergeant, wala na siyang lakas at hindi na makakalaban. Pagkakataon na natin. Huwag muna. Bakit? Anong gagawin natin dyan? Mag-uumaga na. Hintayin natin siyang magkatawang tao. Hindi na nagsalita si Ira, pero sinabihan niya ang mga rookies na makinig lang sa akin at huwag gagawa ng anumang kilos laban sa aswang. Ilang sandali pa ay napansin namin na unti-unti nawawala ang balahibo sa mukha ng aswang. Hindi pa umaga pero mukhang bumabalik na sa dati ang kanyang anyo. Umupo ako malapit sa aswang at ilang saglit pa, bumalik na siya sa dati. Yun ay walang iba, kundi si Joseph. Nagulat kaming lahat. Hindi namin nakalain na ganoon pala ang isa sa mga kasama namin. Paano nangyari? Tama nga si Mang Carlos. Isa siyang aswang. Joseph, paano nangyari to? Ipaliwanag mo sa amin.
Napuno ng malakas na tawa ni Joseph ang paligid. Lahat kami ay tahimik at parang naistatwa sa natuklasang iyon. Nilalabasan ng itim na dugo ang ilong ni Joseph at itim na kulay ang kanyang bibig. Bigla na lang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ko siya sa kwelyo ng kanyang damit, saka tiningnan at nagsalita. Paano nangyari sa'yo to, ha? Magsalita ka! Isang linggo bago magsimula ang training. Nagsariling training ako sa isang malayong lugar malapit sa bundok. May lalaking dumating. Pinakain niya ako ng dala niyang pagkain at kinain ko to. Dahil ang sabi niya, magiging malakas ako dahil sa raw ay isang ermitanyo. Masyado na akong desperado nun. Bakit kailangan mo maging malakas? Malakas ka naman, Joseph. Kulang ka lang sa ensayo. Iniwan ako ng taong mahal ko dahil mahina ako. Dahil lang pa ako at walang kwenta. Siya rin ang dahilan kung bakit ako pumasok sa pagkasundalo. Pero kahit na pinasok ko ang trabahong to, wala pa rin nagbago sa akin. Ako pa rin yung palpak at walang kwenta sa lahat ng bagay dahil mahina ang ulo ko at palaging padalos-dalos. Nagkaroon ako ng pag-asa nang kainin ko yung pagkain na yun. Pero ito ang nangyari sa akin. Lumakas nga ako at naging aswang. Napatay ko pa. Sino napatay mo, ha? Si Lieutenant. Ano? Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Ito na siguro yung tinatawag nilang yanggaw. Dahil sobrang hirap pigilan ng gutom. Masyadong malusog at maganda sa paningin ko ang katawan ni Lieutenant. Mas lalong tumitindi ang aking gutom. Kaya nung gabing pumunta tayo kina Aling Tildang, sinamantala ko yon. Kaya pala nung tinitipon ko sila ay napansin ko na wala si Joseph. Umalis pala siya nun at pumunta kay Lieutenant. Bakit mo yung ginawa sa superior mo? Sa lieutenant natin? Simple lang. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang gutom. Kinakain ako ng sistema ko. Hanggang sa nagalit ako. Hanggang sa nagpalit ako ng anyo. Pinag-aralan kong mabuti kung paano hindi ninyo ako mauhuli. At nagawa ko yun. Kahit si Venus, nahirapang malaman na isa akong aswang kagaya niya. Nagamit ko pa siya para hindi mapunta sa akin ang atensyon niyo. Pumatay ako ng maraming tao. Kinain at sinumot ko ang kanilang katawan. Ang kanilang laman, ang kanilang dugo, ang kanilang lamang loob. Pati si Venus, nakapwa-aswang ko. Gusto ko siyang kainin. Malinamnam siya sa panlasa ko. Paano mo nasisikmurang magawa ang mga bagay na yon? Pumatay ka ng kapwa mo tao. At nagsimula na ang lahat ng yun sa kagustuhan mo maging malakas dahil sa isang babae. Mahal na mahal ko siya. At hindi ko kaya maghanap ng iba. Gusto kong bumalik siya sa akin. Isang malaking katangahan. Para kang hindi sundalo. Alipin ka ng emosyon mo. Bakit ha? Hindi ka ba ganon? Palagi kong naririnig ang pinag-uusapan niyo ni Corp. Hindi ka pa makamove on sa isang babae. Parehas lang tayo ng nararamdaman. Parehas lang tayo ng sitwasyon. Huwag mo akong itulad sa'yo. Dahil iba pa rin ako sa'yo. Parehas tayong hindi kayang bumitaw. Kung ikaw, hindi mo kayang magmahal ng iba. Ganon din ako. Kaya gusto kong patunayan sa kanya na ako lang nararapat para sa kanya. At di ko akalain na aabot ako sa puntong ito. Pero isa lang masasabi ko. Nagmahal lang ako. Nagmahal lang ako ng isang babaeng di ko kayang pakawalan. Siya lang ang meron ako. Hindi na ako nakapagsalita at yun na rin ang huling kataga na sinabi ni Joseph bago niya ipikit ang kanyang mga mata at tuluyang nawala ng hininga. Inilibing namin ang katawan niya sa tabi ng libingan ni Lieutenant. Wala na rin naman kasi siyang pamilya. Sa totoo lang parehas kami. Napamahal din ako ng sobra kay Yuri dahil siya na lang ang meron ako. Namatay ang tatay ko at may asawang iba ang nanay ko. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya makalimutan at kailangan ko yung aminin sa sarili ko. Samantala nagpahinga muna kami at habang nagpapahinga, nanaginip na naman ako. Tuning!
Gising ka! Huwag mo akong lapitan! Ako to! Si Yuri! Isa akong aswang. Hindi totoo yan. Hindi aswang ang babaeng minahal ko. Ako to! Si Yuri! Isa akong aswang. Nagbalik ako! Nagbalik ako! Hindi totoo yan. Hindi! Ah! Ah! Pagkatapos noon ay nagising na ako. Nadatnan ko na lang si Ira na inuuga ang aking balikat. Agad akong napabalikwas at bumangon. Isa lang ang gusto kong gawin. Puntahan si Venus. Teka, saan ka pupunta? Bakit bumangon ka? Meron akong kailangang puntahan. Saan? Kailangan na nating maghanda ngayon dahil aalis na tayo. Nakatawag na ako kay General. At sa ibang lugar na natin itutuloy ang training. Sabihin mo sa mga kasama natin na maya-maya tayo aalis. Saan ka ba kasi pupunta? Sasamahan na nga kita. Basta, Nagmadali akong tumakbo palayo at hindi ko na pinansin ang mga tawag ni Ira. Pumunta ako sa tindahan ni Venus pero wala siya ron. Hanggang sa nakita ko ang isang papel na nakadikit sa may pinto. May nakasulat sa ibabaw nito. Para kay Anthony. Agad ko yung binasa at lumaglag ang balikat ko sa mga nabasa ko. Tuning, ako ito si Yuri. Nakilala mo ako sa pangalang Venus dahil itinapon ko na ang dati kong pagkatao at iniba ko na ang aking pagkakakilanlan. May dahilan kung bakit kita iniwan ng walang pasabi. Ang aking amang Hapon ay may lahing isang kakaibang nilalang. Namana ko yon at nang magdalaga ako ay nagsimula na rin akong maging ibang nilalang. Ayokong magkatuluyan tayo dahil ayokong mamana ng anak natin itong sumpang ito ng lahi namin. Ayokong mamuhay ka kasama ang kakaibang nilalang na kagaya ko. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam at bigla na lang akong nawala. Nang nalaman ng nanay ko na iba ako, dinala niya ako sa lugar na ito para itago. Dito kami namuhay kasama ang aking amain. Hindi na ako makaalis dahil ikinulong nila ako. Naging malupit sila sa akin. Ang amain ko ay pinagsasamantalahan ako at ang nanay ko ay paulit-ulit akong sinasaktan. Nagalit ako sa kanila. Pero dahil may lahi akong halimaw, pinatay ko sila at natuto na rin akong pumatay ng iba't ibang tao. Mga lalaking pinagtangkaan akong gahasain at mga taong sinasaktan ako. Kinain ako ng sistema ng pagiging aswang. Pero hindi ako ang pumatay sa lieutenant nyo at sa iba pang tao sa lugar na ito. Yun ay ang kasama nyo. Tuning, ginawa ko lahat para maprotektahan kayo. Nagkunwari akong tindera para mag-abang at makausap kayo pero masyadong magaling magtago ang inyong kasama. Hindi ko alam na siya pala ang tanging banta. Pumupunta ako sa tent nyo para bantayan kayo. Patawarin nyo ako kung di ko kayo nabantayan at ang lieutenant nyo. Mas inuna kasi kitang bantayan. Hanggang dito na lang ang lahat. Magpapakalayo-layo na ako. Yung hindi na makikita ng mga tao dahil hindi ako tao. Palayain mo na rin ang sarili mo sa akin. Magmahal ka ng iba kagaya ni Ira. Alam kong mahal na mahal ka niya. Paalam, Tuning. ano? Siya pala si Yuri. Nagkita pala kami. Nagkita ulit kami ng babaeng mahal na mahal ko. Balik tayo doon sa panahong hindi pa kita kailangang itago. Sa mga gabing sapat ng yakap at bukas ay hindi nakakatakot. Namimiss kita ng higit sa dapat. Hindi ko mahanap ang tapang kung paano sasabihin ang totoo, kung bakit hindi nabuo ang lahat. Napahagulgol na lang ako ng iyak sa nabalitaan kong yon. Nangihinayang, nagkisise pero sa kabila noon,
Nakaramdam ako ng kapayapaan dahil nasagot na ang matagal kong itinatanong. Hindi pala niya ako iniwan dahil wala lang. Iniwan niya ako nang hindi sinasadya. At sa pagkakataong yon, naintindihan ko na kung bakit di niya ako kayang ilaban. Bumalik na ako sa kinaroroonan ng mga kasamahan ko. Nakapag-ayos na sila ng gamit at ako naman ay gumayak na bago kami sumakay sa sasakyan. Dumaan kami kina Aling Tildang para magpasalamat. Maraming salamat po, Aling Tildang. Kasi tinanggap niyo kami ng buong buo rito. Humihingi rin kami ng pasensya sa nagawa ng kasama namin. Akala namin, nasa lugar ninyo ang banta. Pero isa lang pala sa amin. Maraming namatay dahil sa kanya. Naiintindihan ko. Hindi niyo naman yun kasalanan. Naipaliwanag na rin yun ni Venus. At alam kong nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niya yun bago siya umalis. Akala rin namin, yung aswang na Soro ang may kagagawa ng lahat. Aling Tildang, yung aswang na Soro, hindi siya masama. Nakapatay lang siya dati dahil sinaktan siya ng mga taong yun. Sa totoo lang, pinoprotektahan niya kami. Hindi niya lang agad nalaman na isa pala sa mga kasama namin ang delikado sa lugar na ito. Paano niyo nalaman? Nakausap mo rin ba yung aswang na Soro? Mahabang kwento po, Aling Tildang. O sige, hindi na rin kailangang alamin dahil maayos na rin naman ang lahat. Wala na yung banta sa lugar na ito at sana'y tuluyan na kaming matahimik. Huwag po kayong mag-alala, Aling Tildang. Ligtas na kayo sa lugar na ito. Sige, iyo. Pumunta ka na sa mga kasama mo. Hinihintay ka na nila. Sige po. Salamat po ulit. Mag-iingat kayo. Opo. Pagkatapos kong magpaalam ay pumunta na ako sa sasakyan namin. Katabi ko si Ira at napansin ko na nakaayos na rin ang mga gamit ko. Hindi ito basta nakalagay lang sa loob ng bag. Talagang nakasalansan na maayos at hindi minadali kagaya ng kung paano ko ayusin ang aking gamit. Oh, sinong nag-ayos ng mga gamit ko? Pare-parehas kayo maraming gamit kaya nakakatuwa naman na may nag-ayos ng mga gamit ko. Kailangan mo pa ba talagang itanong yan? Ako lang naman ang nag-aayos ng gamit mo, di ba? Kung ibang gagawa niyan, gulo-gulo yan dahil nagmamadali na. Pero ako, alam ko ang tamang paraan ng pag-aayos ng gamit na gusto mo. Ganun ba? Eto pala yung pagkain. Ipinagtira kita kanina. Hindi ka pa kumakain eh. Kainin mo habang nasa biyahe. Ira, salamat. Hindi na ako nagsalita pero sa pagkakataong yun, bigla ako na-appreciate si Ira. Simula nang mawala si Yuri, siya na ang lagi kong kasama. Siya nag-aayos sa mga gamit ko, siya nag-aasikaso ng mga bagay na hindi ko kayang asikasuhin. Inaalagaan niya ako kapag may sakit. Siya ang nakasama ko sa mga pagkakataon na sumuko na ako, pati sa magagandang parte ng buhay ko. Lagi siyang nariyan. Minahal niya ako ng sobra, at nang dahil masyado kong alipin ang aking nakaraan, nasaktan ko siya. Hindi ko maibalik ang pagmamahal niya. At sa pagkakataong ito, palalayain ko na ang puso ko kay Yuri at bubuksan na ito para sa taong deserving. Kaya naman makalipas ang ilang taon. Ano ka ba, Anthony? Bakit ka narito? Ipinatatawag ka ni General. Pwede naman daw yung ipagpaliban. Nagsabi na ako. Sabi ko, may date tayo. Ikaw dinadala mo na sa trabaho natin ang relasyon nating dalawa. Akala ko ba ayaw mo nun? Hindi naman natin napapabayan ang trabaho natin. Saka ano naman kung alam nila na may relasyon tayo. Alam naman nila kung paano tayo magtrabaho. Saka minsan lang to. Happy anniversary, mahal. Wow, may pabulaklak ha. Paborito ko ito. Thank you. Kain tayo sa labas. Saan mo gustong kumain? Kahit saan, basta kasama kita. E di, dadalhin kita sa pinaka-espesyal na kainan para sa'yo. Tara. Kiss muna. I love you, Ira. I love you too, Anthony. Kaya naman pala, Miss Ligaya. Kaya ko naman palang palayain ang sarili ko sa nakaraan. Mahirap lalo na at umiikot ang mundo mo sa taong yun noong mga panahon na nakilala mo siya. Pero napag-aaralan at natututunan. Simple lang naman kasi, may mga tao na hindi talaga para sa atin. Nadadaan lang sa ating buhay. At sa aming dalawa ni Yuri, tadhana ang naglayo sa amin. Isa siyang aswang at pinili niyang mamuhay na mag-isa at yakapin kung sino siya. Si Joseph naman, iniwan siya na mahal niya dahil hindi niya ito kayang tanggapin sa kung sino siya. Pero parehas lang naman kami.
Iba ang nagagawa ng pagiging alipin sa nakaraan. Si Joseph mas lalong napasama sa kagustuhan niyang tanggapin siya ng mahal niya. Naging delusyon. Umasang mapapalakas siya ng isang pagkaing inalok sa kanya pero ang kapalit, ginawa siya nitong aswang. Ako naman nandiyan na yung taong para sa akin. Ngunit pilit kong isinasara ang aking puso. Kaya may papayo ko sa mga tagapakinig kung hindi talaga para sa inyo ang isang tao. Mag-move on na kayo. Huwag niyo nang ipilit ang mga sarili ninyo. Gayahin niyo ako. Sinubukan kong buksan ang puso ko sa iba at nag-work naman. Hanggang ngayon nagsasama pa rin kami na maayos ni Ira at masaya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Nagmamahal, Anthony. Sa mga tagapakinig, nakarelate ba kayo sa kwento ni Anthony? Paki-comment ang inyong mga kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe muli. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.